sila. Regarding po dun sa Mary Grace Piatos, kasi dun po sa November hearing po ng Good Government and Public Accountability, during the interpellation po of Congressman Acop at ng COA official, pinagtalunan yung Piati and Piatos. So, paano ma-resolve yung dispute doon? Kasi Piatos ang basa po ni Congressman Acop and the rest of the lawmakers, pero yung basa nga po ng COA is Piati. Piatos talaga eh. Piatos talaga. Mas ako tingin ko Piatos. Have you guys seen it? There is an S. May, gumanon yung S, may O. Siyempre, nung pinabasa sa kanila, bilang sila naman ang pinayagan nila yun eh. Nakita natin yung last AR dated 12/30/2022. Sinabi din pa ito sa inyo? Yes, Mr. Chair. Ha? Yes. Yes. Basta lahat po ng sinubmit namin po, Mr. Chair, sa inyo. Galing sa amin po. Oh, sige. Yun ang binigay nyo sa committee. Yes, Mr. Tama, Chair. nabasa namin. Yes, Mr. Chair. Yes. The name would read, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Ha? Piati? Piatos. Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Y po yung last? Y, hindi S? May ano po siya eh. Ayun o, tingnan mo. Y po. Since masyado nang mababa yung tail. Okay. Siyempre, damay sila. Eh, kailangan sabihin Piati. Pero ito, nandito, tinitingnan ko ngayon. Piatos talaga eh. I guess, wala na silang maisip na pangalan. So, Mary Grace Piatos na lang. Baka kumakain siya ng Piatos nung panahon na yon, nung ginawa niya. Sa Mary Grace. Or, kumakain siyang Mary Grace at kumakain ng Piatos. Hindi bagay. Alam po ninyo, ganun kahalaga yung attendance ng mga resource person na iniimbitahan natin. Dahil tanging sila lamang ang makakasagot po niyan na itong mga katanungan natin kung kanino nila in-issue itong acknowledgement receipt. Until now, lahat po tayo bulag sa identity ng mga taong to. So, kaya ganun kahalaga. Kaya ngayon, yung mga tanong po nila, bakit ganun kami kapursigido na imbitahan sila? Dahil sila nga lang po ang makakasagot nito. Regarding po dun sa reward money, may we know kung sino po nag-initiate na magbigay na ng reward money sa makapagtuturo kay Piatos? Actually, pag-usap-usapan yun ng mga miyembro dahil parang, alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung committee namin. So, siyempre, kami naman bilang mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa 6 na po niyan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang, para sa amin, itong ginagawa po nila sa Kamara, waste of people's money rin to. Yes naman po doon sa 1 million reward po. May kumontak na po ba sa inyo na willing na magbigay ng information or are you expecting na may lulutang na po talaga? So far, wala pa naman po. Ano namin, sir, sumali sa bounty, kaso lang parang non-existent naman yung Mary Grace Piatos eh. Are you finished with your questions, Joy? Okay. Good morning po. Kung last Friday po, the OVP celebrated its 89th anniversary and nandun po ako. And they were very much, parang sinasabi po na sa speech ni VP Sara na despite all the challenges that they are facing right now, they're still looking forward to celebrate their 90th anniversary. And yun nga po, parang sinasabi po ng OVP na they're celebrating the anniversary. Nagbigay po sila ng mga awards to heroes na mga heroes po. Parang they're showing off to the public na despite ng mga batikos na binibigay niyo po sa kanila, they're still there and they're still giving their services to the public and they're still going to give yung kanilang ang kanilang anniversary, mga parang anniversary sa mga satellite office nila na inyong binabantayan. What do you think po dito? Ano po masabi niyo po dito sa ginagawang show off
defiance sa OVP and also sa support ng mga pro-Duterte supporters sa Office of the Vice President. Kasi sila po yung parang ang nangyayari po, the more na binabanatan sa VP Sara, the more na mas marami sumusuporta sa kanya. Well, hindi naman talaga siya dapat tumigil magtrabaho eh. Tama namang tinutuloy niya yan. Tama namang ginagawa niya pa rin yung trabaho niya. So, wala namang issue doon. That's her job. Dapat talaga niyang ginagawa ang trabaho niya. Ito naman, itong ginagawa namin, hindi naman dapat tumigil ang pagtatrabaho ng niya porket inuusisa namin kung saan niya ginastos ang mga pondo niya sa nakaraang taon. Pangalawa, ano yung pangalawa mong tanong? Di po. I mean, of course, the supporters of the Vice President think na sa kanyang... Alright. Okay. On a personal note, I do not mind. They are her supporters. Of course, they will support her. And ako, ginagawa ko yung trabaho ko dito bilang isang mambabatas. Ang pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa namin is yung General Appropriations Act, yung pondo po na nagpapatakbo sa ating buong gobyerno sa isang taon. And part of that is, syempre, kung saan din naman ginagastos. We gave her those funds with full confidence that it will be used. You know, we give funds, we don't give it. We allow these funds to happen with the full confidence that all government agencies, all departments will spend it properly. Kung tinatanong na bakit ngayon lang, ngayon mo lang ginastos mo muna eh. So ang pananaw namin, kailangan naman ayusin ang paggastos naturalmente. Hindi po ito pamumulitika. So we don't mind yung kanyang supporters. We don't mind all the bashing. Basta kami, magpaliwanag siya at nasa tama naman ang ginagawa namin. Ito para sa tamang paggastos ng pondo ng bayan. So, okay lang. Nire-respeto po namin yung mga supporters niya at ang kanilang paniniwala. Sa amin naman pong parte ay ginagawa rin po namin ng aming trabaho. In fact, ang talaga naman pong number one na challenge dito sa aming ginagawa ay yung mga batas na dapat na maipasa namin. Kaya nga po, ito pong ginagawa namin is in aid of legislation. And in the course of the hearing, may mga batas na po kaming mga naiisip, may mga resolution, at may mga... In fact, pati yung COA mismo, nakita na rin nila yung mga dapat nilang ayusin. Na isa na po dyan, yung joint circular na kanilang in-issue. So, sa amin lang, nating personal, trabaho lang.